Balik Pilipinas na ang magjowang Kathryn Bernardo at Alden Richards matapos ang ilang araw na meet and greet ng mga kababayan natin sa Dubai. Super saya nga ng mga kababayan natin sa Dubai na nakasama nila ang Kathryn, kaya naman hanggang airport ay sinundan sila o hinatid pabalik ng Pilipinas. Samantala, umani na ng 1.4 billion pesos sa global box office ang Hello Love Again habang patuloy pa rin itong pinapalabas sa 700 sinihan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ito nga ang unang Filipino film na lumagpas sa 1 billion ang kita sa local box office. Mahigit din sa 7 million US dollar ang kinita nito mula sa international screening. Nagpasalamat nga sina Kathryn at Alden sa mainit na suporta ng mga manunood sa pelikula. Sabi ni Kathryn, "Thank you for coming home with us through Hello Love Again. You inspire us to tell more stories of strength, love, and hope." Sambit naman ni Alden, "Thank you for welcome Joy and Ethan into your home again wherever you are in the world." Nagkamit din ng box office record ang pelikula sa Middle East. Nakuha nito ang highest opening weekend gross para sa Filipino film sa UAE, PSA at Qatar at kumita ng 1.4 million dollar sa loob lamang ng isang linggo. Ang Hello Love Again ang kasalukuyang highest grossing Filipino movie of all time na nagmula sa direksyon ni Cathy Garcia Sampana sa ilalim ng Star Cinema at GMA Pictures. Nabasa mo ba yung reaction ng mga taga Dubai, di ba? Talagang first time experience daw nilang lahat yon. Yung ganon, yung parang ang dami-daming sinehan. Sabi ko nga dominated, parang wala na yatang ibang pinalabas doon kundi yung Kathryn. At sinasabi nga natin, baka parang nagkaroon ng holiday bigla nung dumating ang Kathryn, sabi ko sana Kim. Dumating ang Kathryn doon. Talagang, alam mo, iniisip ko ano kay reaction ng mga madam, no? Yung mga madam dahil yung mga kasambahay nila, no, 'di ba? Ando doon sa airport, ando doon sa sinihan. Yung mga tipong gano'n. Sa Dubai, hindi ba masyado mahigpit? Hindi. So pwede naman yung hawak ni Alden kay Kathryn while walking kasi nakikita natin yung mga taga Dubai, di ba, na nag-security, nagbantay ng security. Pwede naman gano'n. Pwede naman mag-holding hands doon. Hindi lang pwedeng hindi ako masyadong aware hindi lang sila pwedeng mag-kiss, hindi lang sila pwedeng in public, hindi lang pwede. Yakapan. Yung yakapan, hindi ako sure, pero pwede mag-holding hands. Pero yung gano'n, validated naman yon kasi pinoprotektahan mo naman yung isang tao, lalo yung babae. Sa dami, nakita naman nila na ang dami-daming kinuyog talaga ang Kathryn. Siguro nagugulat din yung mga yung mga taga Dubai. Kasi talagang nagbabantay sila, nagugulat sila siguro sa dami ng tao. Eto nga nung isang video na nakita ko, habang nag-a-assist yung mga local doon, yung mga security na local doon sa dalawang Kathryn. Yung isa nagsi-selfie po, nagbi-video, nagpi-picture pa doon sa dalawa. Ibang lahi to siguro na-overwhelmed sila kasi ano ba sila? Hindi naman lalaki. Lalaki naka-uniform sila ng security. Siguro na-overwhelmed sila dun sa kasikatan nung dalawa. Dun sa sobrang impact nung pagdating nung dalawa. Impact sa Pilipino nung dalawa, kaya na-curious. Siyempre, ikaw ba naman, dikunan mo na, malay mo naman, di ba? At saka, ako kasi yung isa kong nakitang video, yung mga naka-white talaga. Kabaya. Tapos, sila talaga yung unang pumopronta muna, tapos nasa likod lang yung Kathryn. Tapos, meron pa mga Pinoy din sa gilid. Kasi marami talagang fans. Marami talaga. Alam mo naman, ang Middle East, ang isa sa may pinakamaraming OFWs dyan. Kaya hindi ako nagtataka yung 1.4 million dollars, Oo. Kinita agad sa loob ng isang linggo. Magkano? Kinabog pa yata ang US. Hindi naman, naka-2 naman sila. Oo. Anyways, 1.4 million. Hindi yung sa US. Ako nakalimutan ko na sa dami. Parang 1.3 yata or something. Parang ganun yata. So, hindi nalalayo. Pero, yun nga. So, nakakatuwa naman dahil dahil kumita, umabot more than 1 billion na to. Talagang breaking the highest grossing Filipino film, hindi of all time kundi sa panahon ngayon. Kasi katulad ng sasabi natin, mag-disagreement kayo hindi, pero sa amin palagay, sa aming opinion, at kahit tanongin nyo po doon sa ibang mga
mga matatagal na ring mga writers, di ba? Hindi nyo pwede i-compare. Mayroon kasi yung of all time kasi nga magkaibang sitwasyon, magkaibang panahon, magkaibang generation, magkaibang presyo, magkaiba yon. So anyways, malaking hamon ba ito sa Kim Pao? Hindi malaking hamon sa Kim Pao ito, malaking hamon din ito sa Kat din. Dahil? Kasi yung susunod nilang project, okay. Masusurpass pa ba nila yung more than a billion? I think so, kaya na nila. Ganon. Siguro depende kung ano yung i-offer. Siguro kung panibagong installment ng Hello Love, kasi sabi mo nga forever na, di ba? Hello Love Forever, yung mga ganon. Baka. Pero kung iba, kasi may clamor meron na talagang audience meron ng fans talaga ang Hello Love. Kasi goodbye at saka diba again, yun. So posible, pero yun ang challenge para sa challenge yun sa producer. Tingnan natin kasi dapat hindi ito patagalin. Ibig sabihin, wag itong patagalin. Siguro within this next year magkaroon din ng ganito. Parang katulad nung, diba? Hindi, ang gusto ko muna series sa kanila. Series pwedeng Netflix or ano. Pwede rin siguro, pwede. Kasi syempre iba rin yung napapanood naman sila. May inaabangan sa streaming app. Kasi ito pelikula agad, parang ang bilis-bilis naman. Although, no complaint, wala namang reklamo ang mga fans. Ang opinion ko kasi dyan, kaya naman kasi pumatok ng bonggang-bongga ang Hello Love Again kasi may mga pinanggalingan diba? Nakisimpatiya ang mga tao kay Catherine. And then, pumasok nga itong Alden na nakakita sila ng Knight of the Shining Armor para kay Catherine. And then, ang ganda-ganda ng samahan, diba? Nagkaroon ng dilulu ang mga fans, diba? And then, kaya ito, kumita. And then, siguro, kung patatagalin mo pa ng after 5 years ulit, hindi naman siguro diba? O 5 years or 3 years, baka lumaylay. So habang mainit pa, 'di ba, mas masarap ang pagkain pag mainit pa, yung initin mo kasi ibang lasa ng pagkain na kapag kaininit mo lang. Depende kung ito ay adobo, kung ito ay minudo, 'di ba? Pag ininit mo, pasampo. Nasa pagkain na tayo, no? Nagutom tuloy ako. Yung mga ganyan. Pero sana within next year, siguro mga latter party ng next year. Talaga. Ako series muna sana kasi baka masyadong mabugbog yung yung Hello Love Kasi syempre pag-iisipan pa nila yan kung paano. Pero hindi kasi kung magsiseries sila, may baka magsawa na. Naku, sa tingin mo ba magsasawa agad? Hindi ibig sabihin, nag-series ka na tapos mag-aano ka pa. Kasi yun din naman yung iniisip ko, di ba? Dati nisan ko dapat mag-series para at least. Pero ngayon kasi nakita ko, meron meron talaga silang audience. Hahanap-hanapan sila. Well, so yun nga, kung ano man, wag masyadong mabilis din. Pero wag din masyadong matagal. Yun na nga Especially nga, actually yung nangyari naman sa Hello Love Goodbye and Hello Love Again, parang wala naman talagang Hello Love Again talaga pa. So far, diba? Kaya umabot ng 5 years. Naisip na lang siguro na dahil break na nga yung Kaya nga, yun yung pinanggagalingan. Correct. Anyways, kung meron man, katulad sinasabi namin, wag patagalin, di ba? Wag masyadong matagal. At yung kay Dondon nga, sabi niya, series. Ako naman, tingin ko lang series muna. Siya naman gumawa sila ng mga kanya-kanya nila, pero tuloy-tuloy nila yung kanilang samahan, magpakilig sa social media. And then siguro mga latter part of next year, pwede uling panibagong installment ng Hello Love. Ayun. Basta importante yung kailangan magkita pa rin talaga sila. Hindi pwedeng totally after ng movie, wala na silang communication. Ay, nako. May ganon. Ay, nako, may pagbabanta. Hindi, dapat walang ganon. Pero di ba pinag-usapan, sinabi ko na nga, na knowing Alden, hindi niya gagawin. Ay, oo. Hanggat kaya niya.